Isang magandang araw para sa atin mula sa ating Panginoong Diyos na gumagabay po sa atin sa ating pagsusuri at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Mga kababayan, ang video na ito ay number 3 sa ating thumbnail, na ang ibig sabihin po ay pangatlong episode ng ating pagpapaliwanag tungkol sa word na born again. Mga kaibigan, mayroon tayong panonoorin na video at ito ay ating himay-himayin at lalagyan ko naman ito ng reaction nang sa ganun ay maunawaan po natin ang ibig sabihin ng born again. Atin pong panonoorin at atin pong unawain kung ano po ang tunay na kahulugan ng born again. At ang video na ito, mga kababayan, ay nagmumula sa Samahang Members Church of God. Ako po isang born again. Ang itatanong ko po sa inyo, kasi po nagbubuluhan po ako. For the past 10 years, hindi ko pa rin po maintindihan yung verse na unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ibig po bang sabihin ito yung po mga iglesia ni Cristo, yung mga Katoliko, na hindi po tumatanggap kay Lord, ay hindi po ba makakapasok sa kaharian niya? Ganito po yan. Si Kristo po ang may sabi nun unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Therefore, it is a prerequisite in entering the kingdom of God for a man to be born again. Why do we use, or why did Jesus Christ use the term born again? Because meron ng pagkakapanganak na nangyari sa tao ngayon, hindi kataka, hindi nyo maintindihan, hindi kataka yun. Kasi ang kausap ni Cristo dyan, si Nicodemo, professor sa Israel. Hindi niya rin naintindihan Sabi ni Nicodemus, how can a man be born again if he is old? Paano maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na? Malaki na nga naman, makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Yun ang tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon. Sabi ko nga, si Nicodemo hindi pa nakapag-isip siguro ng mabuti Bakit? Kung ako siguro magtatanong, hindi lang gano'n lang maitatanong ko kay Kristo. Bakit? Ang tanong niya yung bang matanda pwede pa uling pumasok? At totoo, bagong panganak lang yung bagong kapapanganak, ipasok mo ulit, hindi mahihirapan ka nang ipasok. Yung nakalabas ng bagong panganak, mahirap Kaya it is impossible, sa naisip ni Nicodemo, it is impossible for a man to be born again if the agent that will give birth to you is your mother. Kung ang ina mo rin ang manganganak sa'yo, hindi na pwede. Impossible na. Hindi na pwede. Sa mga kapit, mayroong ina na dapat manganak. Alin yung inang manganganak para tayo maipanganak na muli? Uno, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Itong inang ito, hindi na mamatay. Kaya pwedeng manganak na manganak Tanyo? Ipinanganak niya na yung mga unang Kristiyano, ipanganganak pa rin tayo ngayon uli. Sa alin ito? Sa pamagitan ng binhing hindi nasisira ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang manganganak sa inyo at sa akin, yung salita ng Diyos. Paano tayo maipapanganak ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, dati kang lasenggo, sugaron, babaero, lasinggero, lahat ng bisyo na sa'yo, nakapakinig ka, yung salita ng Diyos, inire-reforma ka nun. Nagkakaroon ng regeneration sa pagkatao mo. You are being formed in another manner other than the way you are formed in the womb of your mother. 4 ng Efeso. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Magbibihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos
ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yun ho, una nating pagkataong ipinanganak ng nanay, yun ho, nilalang sa alabok. Tama ho? Yung pangalawa, na ipanganganak naman ng salita ng Diyos, nilalang sa katwiran, ipinurma sa katwiran. Kaya, yung matang ipinanganak ng nanay, laging ang gusto manood ng ball. No? Babaguhin yung mata na yon. Papalitan ng panibagong mata. Mata na ang gusto'y tumunghay sa salita ng Diyos at makakita ng mabuti. Hindi yung matang ibinigay ng demonyo kay Eva at kay Adan, nung pakialaman sila, na dati hindi sila marunong tumingin sa masama, nung bigyan ng mali siya ng demonyo, natuto na sila tumingin sa masama. Yung dati mong bibig na mura ng mura, nagsisinungaling, manlalait, manghahamak, matapobre, papalitan ng Diyos yun. Yung katwiran sabi, huwag mo hahamakin ng kapwa mo, igagalang mo lahat ng tao, etc. etc. Mapopormang panibago yung dila mo, pero yan pa rin dila na yan. Kaya lang sasangkapan na ng katwiran. Kaya, pag naganap na yon, pagbabago sa buhay mo, naipanganak ka ng muli. Hindi ang pagkapanganak na muli, tataas kang kamay. O, sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas, born again ka na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Tama po si Brad Eli na hindi nga totoo sa born again na magtataas ka lang ng kamay mo, tanggapin mo lang daw si Kristo na bilang tagapagligtas ay born again ka na. Mali nga po yon, mga kababayan. Kaya kayong mga kasama ko na naka-anib sa mga grupo ng mga born again, suriin po ninyo ang inyong mga kinaaaniban, sapagkat dito sa amin po, mga kababayan, ay samahang born again din naman. Ang kaso nga lang po, hindi kami kasama sa mga born again na nanggaling sa western countries o sa Amerika. Mga kababayan, ang pinapaliwanag ni Brother Eli Soriano tungkol sa pagiging born again ay tinututulan ko po, sapagkat mali po yung kanyang pagpapaliwanag. Yan po ay matatawag ko naman na siya ay nambobola na lamang, mga kaibigan. Kasi wala naman pong naging born again doon sa kanyang mga paliwanag. Suriin po natin mabuti ang video, mga kababayan. Babalikan po natin yung kanyang video at nang sa ganon ay makikita po natin kung ano nga ba yung katotohanan na nakapaloob sa salitang born again. Ako po isang born again. Ang itatanong ko po sa inyo, kasi po nagbubuluhan po ako. For the past 10 years, hindi ko pa rin po maintindihan yung verse na unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ibig po bang sabihin ito yung po mga iglesia ni Cristo, yung mga Katoliko, na hindi po tumatanggap kay Lord, ay hindi po ba makakapasok sa kaharian niya? Ganito po yan. Si Kristo po ang may sabi nun unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Therefore, it is a prerequisite in entering the kingdom of God for a man to be born again. Why do we use, or why did Jesus Christ use the term born again? Because meron ng pagkakapanganak na nangyari sa tao Kinuha po natin ang puntong ito, mga kababayan, upang ilagay ko naman yung aking reaksyon tungkol po dun sa sinasabi ni Brother Eli. Mga kaibigan, meron na daw pong pagkakapanganak na nangyari sa pamamagitan ng flesh. Yung ating ina ay ipinanganak tayo. Sa madalit sabi, mga kababayan, ay mayroon ng pagkakapanganak na nangyari. Ang ating tutuklasin ngayon, mga kababayan, ay papaano nga ba maging born again. Etong video ni Brother Eli ay sinasabi ko po na makapangligaw o kasinungalingan na aral. Kaya kayo, mga taga MCGI, ay suriin po ninyo itong mga sasabihin ko
At eto, dito natin maliliwanagan na si Brother Eli ay nagsasalita o nagtuturo ng mali. Tandaan po ninyo yan, mga kasamang taga-MCGI. Dahil nga sa katalinuhan na taglay ni Brother Eli Soriano, kapag nangaral siya na hindi naman natin kayang tutulan sapagkat mas mahina ang ating kaalaman, mas mahina tayo, mas kokonti ang kaalaman natin sa Biblia, sa mga nakasulat sa Biblia, ay kapag naririnig natin ang kanyang mga paliwanag na napakagaling, napakatalino, ay basta na lang natin paniniwalaan sapagkat mas mahina naman ang ating pangunawa sa kanya. Ngayon, mga kababayan taga-MCGI, nung ako ay napagbigyan ng pagkakataon na bumasa ng Biblia, ay naintindihan ko, naunawaan ko na ang kanyang mga sinasabi pala ay mali na. Na noong araw na simula akong makikinig sa kanya ay naniwala naman akong tama siya. Subalit, nung kalaunan mga kababayan, nung ako ay nagbasa na ng Bible, naintindihan ko na mali na pala ang kanyang mga sinasabi. Kaya kayong mga kaibigan na nasa MCGI pa hanggang sa ngayon, suriin po ninyo ito. Ilalahad ko, ilalabas ko rin naman sa pamamagitan ng paglagay ng mga reaksyon sa kanyang mga video at iisa-isahin ko pong ilabas ang kanyang mga maling itinuturo sa mga tao. Kaya mga kaibigan, tandaan po ninyo, si Brother Eli Soriano ay natuklasan ko na siya yung katuparan ng Romans 16:18 na dinadaya ang mga puso ng mga tao. Maunawaan po natin sa video na ito mga kababayan. Tiyagain lamang po ninyo na panoorin ito. Then kung halimbawa po meron po kayong comments, i-comment nyo lang po at sasagutin ko po kayo. Ngayon po mga kababayan, kung bakit pinutol natin ang video sa puntong ito upang matutukan po natin yung pagkasabi niya na may pagkapanganak na nangyari. Ito po ay pagkapanganak sa laman, na ito po ay mababasa natin sa Juan 3:6. Ganito po ang ating mababasa: ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Yan po mga kababayan. Ang binanggit ni Brother Eli Soriano na mayroon nang nangyaring pagkapanganak ay sa laman. Na ngayon pa lang mga kababayan, sinasabi ko na yung pagkapanganak sa laman ay hindi mauulit. Binanggit din po niya yan sa video. Therefore, wala pong pagkapanganak muli sa laman. Ang paliwanag po niya ay salita daw na ipanganak ka muli sa pamamagitan ng pagbabago, pagpapalit mo ng iyong mga pag-uugali, dating gawi, pinalitan mo ng bago, ayun, born again ka na daw pagka nangyari yun sa iyo. Yun po ang paliwanag niya. Mali po yun mga kaibigan. Basahin natin muli ang John 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Magkaiba po. Ngayon po, yung kanyang paliwanag naman na pagkapanganak na nangyari na sa laman ay dinudugtungan niya ng pagkapanganak sa pamamagitan ng salita. Aral daw po yun. Napakalaking kasinungalingan po yan mga kababayan. Nagtagpi-tagpi siya ng mga salita nanggaling sa Biblia upang sa ganon makabuo siya ng sarili niyang kwento na pinaniwalaan na yan ng umaabot na po ng millions. Pinaniwalaan na rin yan ng mga naging mga ministro niya, mga ngaral niya,
at napakarami na rin sa labas ng MCGI nangangaral din na ganyan din ang kinokopya nila mula kay Eli Soriano. Mga kababayan, tandaan po ninyo yan. Mauunawaan po ninyo itong video na ito na sinasabi ko ngayon sa inyo. Sapagkat narinig na po natin, kasasabi lang po niya na mayroon nang nangyaring pagkapanganak. Iyan po ay pagkapanganak ng isang bata, ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang ina. Ngayon, pagtuloy-tuloy po natin ng video natin mga kaibigan, malalaman po ninyo, maririnig po ninyo na dudugtungan niya yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipapanganak ka daw doon. Mali po yun, tinututulan ko po yun. I-analyze nyo po itong aking sinasabi. Mali po yung sinasabi ni Brother Eli Soriano. Kaya kayo po ngayon na nagsusuri, pag-aralan po ninyo itong sinasabi ko. Mali po si Brother Eli Soriano sa kanyang itinuturo na sa napakalaking congregation pa po siya. Now, yung born again naman na nagsusuri, mali rin po ang ginagawa ng mga born again Christians na yan mga kababayan. Mga born again na napakarami dyan sa gilid-gilid. Mali rin po ang ginagawa nila. Bakit mo mali? Magtataas lang daw ng kamay, tanggapin lang daw si Jesus Christ, ang ating Panginoon Jesucristo na personal na tagapagligtas, manalangin, tanggapin mo sa puso mo, ay born again ka na daw. Mali rin kasi saan naman makikita sa born again ng mga yan yung pagkapanganak ng una? Nangyari na pagkapanganak ng una. Mga kababayan, ang tindig natin dito sa Church of God, Born Again Christians, dito po sa sekta kung saan ako dumedepensa at nakaanib. Mga kababayan, tandaan po ninyo, ang pagkapanganak muli dito sa amin naman ay nababasa nga po sa John 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Yan na po, ipinanganak na yung tao mula sa nanay. Hindi po yan kasali dun sa pagkapanganak sa espiritu. Sapagkat ang tuloy ng talatang ito ay at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Dito mga kababayan, ang aral dito sa Church of God, Born Again Christians ay ganito. Kapag ikaw ay nabautismohan dito sa Church of God, Born Again Christians ng tamang bautismo, iyan po ang unang pagkapanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang nakalagay po sa Biblia po yan, Espiritu Santo. Ang word na Espiritu Santo dito mga kababayan ay nababasa sa Mateo 28:19. Yan po, doon po natin nababasa yung Espiritu Santo na yan. Na nakalagay po sa Mateo 28:19 ay bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nandoon po yung Espiritu Santo. Dito sa Church of God, Born Again Christians, mga kababayan, ay ipanganak ka lamang sa Espiritu Santo na iyan kapag tinanggap mo ang bautismo dito sa Church of God, Born Again Christians. Kapag tinanggap mo po yan, ang bautismo dito sa Church of God, Born Again Christians, ay ikaw ay ipinanganak sa Espiritu Santo. Doon natutupad yung John 3:6. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Diyan po ang unang pagkapanganak dito sa Church of God, Born Again Christians. Ngayon po, ang pagiging pagkapanganak muli sa pamamagitan ng mga salitang ito na nakasulat sa John ay may mangyayari muli na bautismo mga kababayan.
na ang gaganap dyan ay ang mga banal na kasama at ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dito po sa lupa, hindi bumautismo ang ating Panginoong Hesukristo ng Espiritu Santo at apoy. Saan po niya gaganapin yon, mga kababayan? Sa kanyang kaharian. Sa harap ng kanyang hukuman, doon po niya gagawin yung pagkapanganak muli. Nakasulat po iyan sa Biblia. Doon po magaganap yung pagiging born again. Ang unang pagka-born again ay kailangan dito sa lupa ay matanggap mo ang tamang bautismo, ang bautismo sa tubig, ang bautismo sa ibinubuhos na tubig. Hindi po yan inilulubog sa tubig, sapagkat yung bautismo na inilulubog sa tubig, yan po ay tungo sa pagsisisi. Ang isa pang tawag po dyan sa bautismo na lubog sa tubig ay bautismo tungo sa kamatayan. Ngayon po, ang mga taong tumanggap o nakatanggap ng tamang bautismo dito sa lupa sa pamamagitan ng bautismong itinuturo ngayon ng Church of God, Born Again Christians, ay sila yung bibigyan karapatan maging mga anak ng Diyos. Nakasulat po yan sa 1:12 ng Juan. Ngayon, mga kababayan, pagka ang bautismo na tinanggap mo dito sa lupa ay lubog sa tubig, hindi ka bibigyang karapatan na maging anak ng Diyos, sapagkat ang bautismo na lubog sa tubig dito sa lupa ay tungo sa kamatayan, tungo sa pagsisisi. Kaya kayong mga nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig ay nakasulat sa 6:4 ng Roma. Ang nakalagay po doon ay nangalibing kayo kasama ni Kristo. Ngayon, marami pong kokontra, marami pong magdadalawang isip kapag marinig nila itong sinasalita kong ito. Huwag ho kayong magpatumpik-tumpik. Mag-comment po kayo nang masagot ko po kayo. Mag-comment po kayo sa video na ito nang masagot ko po ang inyong mga katanungan tungkol sa born again. Sa araw na ito, mga kababayan, ay may nagtanong na, mayroon po bang bautismo sa langit? Doon po magaganap yung pagiging born again. Bakit meron tinatawag na born again dito sa lupa, mga kababayan? Paghahanda po iyon upang maganap naman, matupad naman yung Juan 1:12. Basahin po natin. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Ayun po ha, ano ang tinanggap? Si Kristo. Ano yung Kristo na binabanggit dito? Hindi na binuksan ng lantad na lantad. Inilihim na po yun. Ano? Bautismo po yan. Hindi yung nagtaas ka na lang ng kamay mo at natanggap mo na. Bautismo po yung tatanggapin dyan, mga kababayan. Tutulan ninyo kung meron kayong itututol. Sapagkat sinasabi ko po sa inyo, ang mga salitang ito ay ibinigay ng Espiritu na hindi matututulan. Basahin po natin, ituloy. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay. Meron pong karugtong. Ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Napakaganda po yung pangalan.
Alam po ba ninyo kung ano yung pangalan? Maaring sa pamamagitan ng maraming video, mauunawaan po ninyo kasi ilalabas ko rin po sa pamamagitan ng mga video na katulad nito ang tungkol sa pangalan. Mayroon pong kaligtasan ang bawat tao, bawat espiritu na sumasampalataya sa tamang pangalan ng iglesia. Tandaan po ninyo yung pangalan na yan. Tamang pangalan ng iglesia. Liwanagin po natin, hindi po yan kanyang pangalan na yung pangalang Jesus. Sapagkat ang pangalang Jesus ay pangalang panglupa lamang, hindi yan panglangit. Bakit sinasabi ko po na panglupa? Pinalitan po kasi yan ng Ama. Pagdating sa langit, pinalitan niya ng name above all names. Pinakamataas sa lahat ng mga pangalan. Mababasa po yan sa Filipos. Nuebe. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalong higit sa lahat ng pangalan. Oh. Binigyan ng pangalang lalong higit sa lahat ng pangalan. Yan ha mga kaibigan. Sa English, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Yan po, kung bakit nabasa natin sa John yung pangalan. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaibigan, kung ano man ang religion mo ngayon at hindi ka naman tinatawag na born again, nakaanib ka sa hindi naman nagpapatawag na born again, ano nga ang mangyayari sa iyo, kaibigan? Nakasulat po dito. Kung makatanggap ka ng tamang bautismo, bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang natanggap mo, kalahati pa lang po yan, karapatan mo pa lang. Kung baga, meron siyang kahati nandun sa langit. Kapag daladala mo yung tamang kahati nung bautismo na nasa langit, ibigyan ko kayo ng example mga kababayan. If ever meron kang bunga, hinati yung bunga, yung kahati nun nasa langit. Kaya yung bunga, yung tamang bautismo ng kahati nung nasa langit, yun dapat ang matanggap mong bautismo dito. Kapag natanggap mo yung tamang bautismo dito sa lupa, bibigyan ka nga ng karapatang maging. So hindi ka pa naging born again talaga, hindi pa. Maging born again ka lang pag natanggap mo yung kalahati ng bunga nandun sa langit. Maging born again kang ganap kapag natanggap mo yung kasama ng bautismo dito sa lupa. Bakit? Nakasulat po yan sa Biblia. Isang example mga kababayan. Tutulan po ninyo ito kung hindi ito ang example. Bakit pinugutan ng ulo si Juan Bautista? Hanapin nyo yung ulo. Nasaan? Baka hindi nyo mahanap sa Biblia kung saan nilagay. Sapagkat yung kanyang katawan ay kinuha ng kanyang mga alagad at inilibing. Nasaan yung ulo? Kapag binasa mo ang buong Biblia, ang ulo pala ay umakyat sa langit. Sino? Kristo, nandun sa langit. Yung bautismo ni Juan na in-example niya dito sa lupa, pinutol, may kahati. Nasaan yung kahati? Yung ulo, parte. Yung parte na ulo. Yung parte na katawan, nandito sa lupa, mga kababayan. Yung parte na ulo, nasaan?
Hindi na ipinaliwanag sa Biblia yan. Ang kaso nga lang, kung may pangunawa kayong ibibigay ng Espiritu Santo, mauunawaan ninyo ang kahati pala nung katawan na yon ay nandun sa langit para maging born again. Ngayon, maraming mga katanungan kung magpapatuloy kayo. Subalit kung titigil na kayo, hindi na kayo magsasaliksik, sinasabi ko na po sa inyo, hindi kayo maboborn again kahit anong gawin nyo pa dito sa lupa. Sapagkat ang pagkaka-born again ay sa langit nga. Dito sa lupa ay matatanggap mo lang yung iyong karapatan. Pag nahanap mo yung tamang bautismo dito sa lupa, yun ang dadalin mo pag akyat ng espiritu mo, yun dadalhin niya sa langit. Ipe-present niya sa hukuman ni Kristo, ihaharap niya yun. Pagkaharap niya na tama yung bautismo, yun babautismuhan siya doon ng yung kapartner na nandito sa lupa, yun ang ibabautismo ni Kristo, Espiritu Santo. Yun, meron ka ng, yung karapatan na yun, nabuo mo na. Papanhik ka ngayon doon sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan naman ng pagdadalisay sa iyo sa apoy. Ayun po mga kaibigan ha, unang cut ng video ni Brother Eli Soriano ito, unang cut. Himay-himayin pa natin yung mga kasunod nito mga kaibigan. Magpatuloy po tayo. Ngayon, hindi kataka kung hindi nyo maintindihan, hindi kataka yun. Kasi ang kausap ni Kristo dyan, si Nicodemo, profesor sa Israel. Hindi niya rin naintindihan eh. Hindi rin niya naintindihan eh. Yun mga kababayan, si Nicodemo daw ay hindi rin niya naintindihan. Kaya niya sinasabi na hindi katakataka. Hindi katakataka na hindi nyo maiintindihan. Sapagkat si Nicodemo nga na profesor, teacher ng religion yan si Nicodemo mga kaibigan. Hindi rin daw naintindihan ni Nicodemo. Kaya hindi katakataka na pati tayo ay hindi rin natin maiintindihan. Na pati tayo ay hindi rin natin maiintindihan. Mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Si Brother Eli Soriano po ba ang nakaintindi? Lalong hindi. Sapagkat nung aking sinuri ang mga bagay na ito mga kababayan, naunawaan ko naman na si Brother Eli Soriano ay ligaw. Isa siyang mangliligaw. Isa siyang bulaan. Mga kababayan, si Nicodemo ay inilatag sa kanya ang kwentong ito upang mayroon tayong babasahin sa ngayon. Si Brother Eli Soriano na nagsasabi na hindi naintindihan ni Nicodemo ay palalo si Brother Eli Soriano. Para nang sa ganon, lumalabas na siya yung matalino, mas matalino pa kaysa kay Nicodemo. Gets po ninyo mga kababayan? Inilatag po ang kwento sa pamamagitan ni Nicodemo, hindi sa hindi niya naiintindihan o hindi niya nauunawaan. Kaya kung umatake itong si Brother Eli Soriano, kahit kani-kanino, umaatake siya. Maririnig po ninyo mamaya, karugtong ng video na ito, kung ano pa ang sasabihin niya tungkol kay Nicodemo. Mga kababayan, nandito na nga po tayo ngayon. Pinag-aaralan natin mabuti kung alin ba ang mga sinalita ni Brother Eli Soriano na mali. Yung unang putol ng video na aking tinalakay mga kababayan, kung paano maging born again, uunti-unti ninyong mahimay-himay ang mga bawat salita ngayon dito na
ang Brother Eli Soriano nga ay nahubog siya ng katalinuhang gagamitin ni Satanas at nagamit na nga. Sapagkat ang Satanas, mga kababayan, sa maniwala kayo sa hindi yun gagamit ng matalinong tao upang makadaya sa sangdaigdigan o madaya niya ang sanglibutan ng mahabang panahon. Nakasulat po dyan sa Biblia, kaunting panahon, pero yung kaunting panahon ay napakahaba niyon, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, hindi katakataka na hindi ninyo maintindihan. Sino ba ang tinutukoy niya? Lahat na tayo na makakarinig sa kanyang mga sinabi. At ang mga ngaral ay hindi rin niya naiintindihan. Hindi po ganon ang purpose ng Panginoon kung bakit inilatag ang kwentong ito. Ang purpose po niyan ay upang tayo sa panahon natin ay unawain natin kung paano nga ba ipanganak muli, how to be born again. Ngayon, sa pagbasa natin sa Juan 3, doon natin inuunti-unting unawain ngayon kung tama nga ba ang sinasabi ni Brother Eli Soriano, na sinasabi ko na ngayon, mga kababayan, mali. Na kapag ikaw ay marinig mo ang paliwanag ni Brother Eli Soriano, ang matitiyak ko lang na mangyayari sa iyo is paniniwalaan mo. Pero kung ang mga taong nagsusuri na, katulad ko, mga kaibigan, na nagsusuri na ako sa mga sinilata niya, naghahanap na ako ng mga itinuro niya nung mga nakalipas na panahon na dati kong pinaniwalaan, nababasa ko na ngayon sa Biblia na mali siya. Mali siya, mga kababayan. Ngayon, ang nais ko ay may tumutol sa inyo, mula sa inyo, may tututol sa aking mga sinasabi. Sapagkat kung walang tututol sa sinasabi ko, sigurado akong pumapayag kayo na tama ang sinasabi ko. Dahil kung hindi kayo pumapayag na tama ang aking sinasabi, tutulan ninyo. Katulad din po ang aking ginagawa ngayon. Tinututulan ko kahit na nawala na ang ating Brother Eli Soriano, lumipas na. Tinututulan ko kasi patuloy pa rin ang paglaganap ng katampalasanan sa daigdig na ito. Ano yung katampalasanan? Ito na nga po yung ating tinatalakay ngayon, na pagiging born again. Habang pinapanood ang mga video ni Brother Eli Soriano, patuloy ang paglaganap ng katampalasanan. Ano po yung katampalasanan na nakasulat sa Bible? Yan po yung bautismo na lubog sa tubig na tungo sa pagsisisi or tungo sa kamatayan. Yan po yung bautismo na lubog sa tubig na ginawa ni Juan Bautista at ginawa rin ni Apostol Felipe na ginaya ng napakaraming religions throughout the earth. Throughout the earth. Sa buong mundo, sa buong daigdig, kaibigan. Ginagawa na yan, paglulubog sa tubig. Yan po ay tinatawag sa Biblia na karumal-dumal na gawa. Yan po ay tinatawag sa Biblia na katampalasanan. Yan po ang tinatawag sa Biblia na kasalanang ikamamatay. Yan po ang tinatawag sa Biblia na kasalanang walang kapatawaran. Dito sa lupa at sa langit, hindi po yan pinapatawad. Kapag nabautismohan ka ng bautismong lubog sa tubig,
ang espiritu, banal na espiritu na inilagay sa iyong puso ng Diyos Ama. Diyos Ama po ang naglalagay sa bawat puso ng tao yan. Na kapag yan ay binautismohan ng bautismong lubog sa tubig, ay yan ay pinapatay. Nakasulat po yan sa Mateo 10:28. Basahin po natin. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Alin katawan po yon, mga kababayan? Itong katawan ng flesh and blood, yan, may buto at laman. Yan po, huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat, hindi nakakapatay ng espiritu. Yung espiritu sa loob, kung bakit tinawag tayo na Iglesia ng Diyos, may tahanan tayo. Yung katawan na ito, tahanan ng banal na espiritu. Yan, nakatahan kasi sa puso. Yan, mga kaibigan. Datapwat hindi nakakapatay ng espiritu, kundi bagkus ang katakutan ninyo ay yaong nakakapuksa ng espiritu at sa katawan sa impyerno. Yan, mga kababayan, ha. May kasamang impyerno. Ano yung katakutan natin? Yung bautisador. Sapagkat once na binautismuhan ka ng bautismong lubog sa tubig, napapatay yung espiritu. Yung espiritu na napatay, nangalibing sa Hades naman. Sa puso yun, sa Hades. Subalit, mga babayan, kayong mga pinatay ng bautismong lubog sa tubig ay pwedeng, take note, pwedeng buhayin yan, yung pinatay. Pwedeng buhayin yan ng bautismong tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po yung sinasabi ko na bautismo dito sa Church of God Born Again Christians. Yan po yung bautismo na unang pagkapanganak spiritually. Kalahati yan nung nasa langit. Doon naman gaganapin, ipagbubuuin yung nahati. Ando doon naman po sa ikalawang langit yung pangalawang bautismo para maging born again ka. Doon po mangyayari yung pagiging born again. Kaya lahat kayo rito, kahit abutin pa kayo ng 8 bilyon, puro mali. Tandaan po ninyo, mga kababayan, puro mali. Wala pang umabot sa level ng pag-iisip ng tao sapagkat hindi yan mauunawaan ng kahit sino. Nakasulat po sa Biblia, walang makakaunawa. Ano po yung wala? Zero. Wala. Malibang ipagkaloob ng Diyos ang pagkaunawa. Kanino? Mayroon pong isang pagbibigyan. Alin? Ito nga po, bautismo tungo sa buhay ng walang hanggan. Ibinigay na. Ibinaba na po dito sa lupa yung katotohanan ng bautismo. Kaya ngayon, mga babayan, umaasa po ako na madali man o mabagal, umaasa ako na mayroong makakaunawa sa mga salitang ito. Mayroong makakaunawa. Ngayon, mga kababayan, kailangan ko bang paramihin, palakihin,
Hindi po. Diyos po ang magpapalago. Bahala po ang Diyos kung kailan niya ako patigilin para ipakalat ito. Bahala rin yung Diyos kung kailan niya palaguin ito. Sapagkat hindi nagmamadali ang Panginoon. Matyaga po siya. Walang taong makapantay sa katyagaan ng Panginoon para hintayin lahat ang mga bagay. Tama po ba ako? Kapag mali, tutulan ninyo. Ngayon, ulitin natin. Hindi katakataka na walang makakaunawa sa inyo. Yan ang lumabas sa bibig ni Brother Eli Soriano. Bakit? Siya ba nakaunawa? Ngayon pa lang sinasabi ko, mas malala pa po siya na hindi niya naunawaan. Ano yun? Nagmalaki, nagpalalo, nagmataas, nakilala daw niya, na naintindihan daw niya. Ngayon, nung namatay siya, ipinapaintindi ngayon sa atin. Pinatay muna siya ng Diyos bago niya ipinaintindi sa tao. Maliwanag po ang aking sinasabi. Pinatay muna ng Diyos si Soriano upang ipaunawa naman sa tao ngayon. Wala na siya. Tesalonica 2. Unang Tesalonica 2. Nakasulat po dyan kung ano ang nangyari kay Soriano. Nandoon siya. Hindi ilalabas. Malibang lumabas muna ang hari ng katampalasanan at lilipulin yan ng Diyos bago ilabas ang katotohanan. Unawain nyo na lang po yung bagay na yan. Ngayon, pwede po natin talakayin ang bagay na yan if ever umabot sa puntong iyon ang ating pag-uusap. Ituloy po natin ang video, mga kababayan. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born again if he is old? Paano maipapanganak ng muli ang isang tao kung matanda na? Malaki na nga naman, makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Yun ang tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon. Eh sabi ko nga, si Nicodemo hindi pa nakapag-isip siguro ng mabuti eh. Bakit? Eh kung ako siguro magtatanong, hindi lang gano'n lang maitatanong ko kay Kristo. Hindi lang daw ganon ang may tatanong niya kay Kristo kung siya ang magtatanong. Wow, napakagaling na tao si Soriano, mga kaibigan. Gusto niyang pangunahan ang mga nakasulat na sa Biblia. Mapagmataas masyado. Kung may tutol po kayo dyan, sige po, pag-usapan po natin kung mapakumbaba siyang mangangaral o hindi. Sa mga salitang narinig ko, mga kaibigan, napakaraming mga tao na maililigaw niya sa pamamagitan ng mga ganong pananalita. Basahin po natin sa Biblia, mga kababayan. Ito po ay mababasa sa Romans 16:18. Ganito po ang ating mababasa, mga kababayan. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Nakita po natin, mga kaibigan, hindi po ba siya kasali dito? Karamihan po sa inyo, mga nasa MCGI pa sa ngayon, ay sasabihin ninyo na hindi siya kasali rito. Ako naman po, dahil nagsusuri, sinasabi ko naman po na siya ang pinakamagaling. Siya ang kinaganapan ng talatang ito. Romans 16:18. Basahin po natin. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Marami po sila. Kaso nga lang, ang pinakamataas, pinakamagaling sa kanila ay si Brother Eliseo Fernando Soriano. Siya po yung pinakamagaling. Kundi sa kanilang sariling tiyan.
Noong araw, nung kapanahunan ng mga dekada 80, 90, lagi po niyang sinasabing mahirap siya. At lagi niyang sinasabi na ang mga ngaral daw na nagpapayaman ay hindi sa Diyos kundi sa demonyo. Ngayon po, naganap na po sa kanya. Ngayon, napakagaling po, di po ba? Naniwala tayo. Nangyari po sa kanya. Ngayon, ang dami pang dumedepensa. Tandaan po ninyo, ang talatang Romans 16:18 ay sa kanya naganap. Ituloy po natin basahin. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Marami, kanila. Di po ba? Kayong mga taga-MCGI, tandaan po ninyo, napakaraming mga ngaral. Bakit nandyan kayo sa MCGI? Dahil si Eli Soriano ang pinakamagaling sa lahat. Tama po ba o mali? Tama. Ituloy po natin. At maiinam na talumpati. Kanino naganap yan? Sa mahihina po ba o sa magaling? Kay Soriano po, magaling siya. Sa kanya po nangyari yan. Wala na pong mas magaling magtalumpati kundi siya. Siya ang pinakamagaling magsalita at magtalumpati. Siya po ang pinakamagaling magpaliwanag ng salita na nakasulat sa Biblia. Kaya lahat, halos, pagka pinakinggan mo yan, halos lahat ay mapapaanib niya. Sapagkat sa kanya nga po itong talatang ito, mga kababayan. Sa akin, subukan ninyo akong magtalumpati ako. Hindi kayo maniniwala kasi hindi ako magaling sa pananalita at saka pagtatalumpati. Hindi po ako magaling maggawa niyan. Maggawa ng mga istorya, hindi. Si Soriano magaling po siya. Ngayon, ito po ang pinakamahalagang parte ng talata, Roma 16:18. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati. O sa pamamagitan po ng mabuting pananalita, magandang pananalita. Magandang pagpapaliwanag kahit na mali-mali na yung paliwanag. Ang ganda ng pagkaka-assemble. So, napakagaling. At maiinam na talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang muwang. Ang bagay na ito, mga kababayan, ay puso. Ilalagay ng Panginoon Diyos sa puso ng bawat tao yung bautismo. Hindi po yung aral. Yung aral po ilalagay sa isip. Pero sa puso, ilalagay po yung bautismo sa puso. Bakit puso? Dinadaya ang mga puso ng mga walang muwang. Pag mas mahina ka kay Soriano, nauna siya nagbasa ng Bible, nahuli ka, aanib ka sa kanya dahil sa galing niya. Ngayon, pag nakaanib ka, nadaya na niya yung iyong puso. Lahat yan sila na marami, dinadaya ang puso. Bakit? Binabautismuhan sila ng mali. Mga kababayan, tandaan po ninyo yan. Dinadaya ang kanilang mga puso. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Bautismo ang dumadaya sa puso. Hindi salita, hindi aral. Yung bautismo na ibabautismo sa tao, yan ang nakakadaya sa puso. Ngayon, nakasulat po dyan, sino ang dumadaya sa puso? Pinakamagaling mandaya sa puso si Brother Eli Soriano. Tutulan ninyo kung tututulan ninyo. Dahil mali ang bautismo ginagawa niya, bautismo na lubog sa tubig. Sino nagbigay sa kanya ng pagkaunawa tungkol sa bagay na yan?
si Apostol Felipe. Ngayon, tatalakayin din natin yung Apostol Felipe na yan na siya ay isang alagad apostol na Antikristo. Si Apostol Felipe ay kontra Kristo, kaya siya ang may dala ng bautismo lubog sa tubig. Bakit? Inilagay siya ng Diyos na halimbawa na kung ikaw ay yan ang ipinaunawa sa iyo na tama, yun ang gagawin mo. Na kapag yun ang ginawa mo, yun, na-shoot ka sa hukay. Kaya nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, ang bulag na umaakay, ayun, nabulag ni Felipe. Sa kapwa bulag, ay mahuhulog sa hukay. Ngayon, mga kababayan, mayroong bumubuhay sa mga patay. Tamang bautismo na dito lamang sa Church of God Born Again Christians inihayag ng banal na espiritu. Pagkamatay ni Brother Eli Soriano. Unang Tesalonica 2. Pag-aralan po ninyo mabuti yan, mga babayan. Ang gustong-gusto ko lang sana po sa inyo, once na mapasadahan nyo ang video na ito, ay mag-comment kayo at nang sa ganun ay buhayin natin ang mga pag-uusap tungkol sa mga bagay sa ating kaligtasan. Yan po, binasa ko po, Romans 16:18. Kapag ginagamit yan ng mga ngaral, mga pastor, mga ministro ginagamit, ang pagkaalam natin sila'y malilinis. Sila pala yung nakakadaya na sa atin. Bakit? Lahat ng bautismo nila ay lubog sa tubig. Lahat yan, lahat ng religion na yan nagkalat. Bautismo sa tubig. Lumabas ang born again Christians naman dyan na hindi nagbabautismo. Kasi naintindihan ng born again yan na hindi maganda yung babautismo mo sa tubig kasi marumi. Yung tubig sa lubog sa tubig, marumi yung tubig. Kaya inalis ng mga born again yan, mga kababayan. Ngayon po, sa aking pagbabasa naman ng Biblia, binigyan naman tayo ng Panginoon ng pagkaunawa tungkol sa mga bagay na ito. Kaya, tandaan po natin, mga babayan, huwag po kayong tumigil. Dahil sinasabi mismo ng ating kaibigan na Eli Soriano na kapag nakasumpong ka ng mabuti, huwag ka nang magpakabagal-bagal, huwag ka nang magpaka-delay-delay, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo agad. Ano yung mabuti? Aral po ba? Yes, aral. Turo ba ni Kristo? Yes, turo ni Kristo. Yan po ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia. Tamang bautismo na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo, mga kababayan. Kapag hindi mo matanggap yan at inabutan ka ng pagkamatay ng iyong kaluluwa po, hindi espiritu. Kasi yung espiritu, papanhig sa langit. Yung kaluluwa, bababa sa lupa, babalik sa lupa. Yung espiritu po, siya yung papanhig. Siya yung magdadala ng tamang bautismo sa langit. Siya ang magpe-present kay Kristo yung bautismo na yon. Yung kaluluwa na ginagamit ni Brother Eli Soriano, babalik sa lupa. Tandaan ninyo ito, sinalita po ito ng bibig ni Brother Eli Soriano. Kapag ang iyong kaluluwa ay naipahamak mo, ayan, ganito po yan. Kapag tayo nagre-religion, ang ating pinag-uusapan dito ay kaluluwa. Mali. Sapagkat ang pinag-uusapan kapag tayo ay nagre-religion ay ang espiritu. Banal na espiritu nandyan sa puso. Tuloy natin. Kapag ang iyong kaluluwa ay naipahamak mo at inabutan ka ng kamatayan, ng alin?
Alin ang mamamatay pa? Eh yung kaluluwa nga yung mamamatay. Inabutan ka ng kamatayan mo sa religion na yan, wala ka ng paraan para mabawi mo pa yung naipahamak mong buhay. Ang tataas ng boses niya, sinisigaw niya sa entablado, lahat ng mga speakers na naglalakasan, naririnig yan. Na kapag naipahamak mo ang iyong kaluluwa, ay wala ka ng paraan para mabawi pa yon. Kaya pag nakahanap ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo agad. Umanib ka sa tamang relihiyon. Saan? Sa MCGI. Pagpalagay na natin na tama lahat ang turo. 90% of the Bible. Tama. Kaso sa isa, nagkamali. Bautismo ang mali ni Soriano, kaibigan. Bautismo. Etong topic ng video na ito ay pagkapanganak muli, ay dalawang bautismo yan eh. Sa espiritu. Ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Maipanganak ka muna sa espiritu dito sa lupa, at ang pangalawa sa langit. Yan po, dalawang bautismo yan. Eto, kapag naipahamak mo ang iyong kaluluwa, sabi niya, which is mali. 3 beses ko sinabi, mga kaibigan. Kaluluwa ay namamatay, babalik sa lupa. Espiritu ay namamatay din, pinapatay ng bautisador. Pagpanhik sa langit at patay yung espiritu mo, wala nang bubuhayin doon, patay na. Naintindihan ninyo, mga kababayan? Kung hindi po ninyo naintindihan, pwede kayong mag-comment or pwede nyong basahin, saliksikin sa Bible. Nakasulat po lahat sa Bible yan. Kung meron po kayong alam na katotohanan, i-present nyo rin sa akin. Tatalakayin natin yan, pag-uusapan natin yan. Ang kaligtasan po, nagsimula na dito sa pamamagitan ng tamang bautismo. Yan po ang pagliligtas. Maraming tututol. Huwag kayong tumigil. Sapagkat pag tumigil kayo, sinasabi ko na po, walang kaligtasan maliban doon sa tamang bautismo na sinasabi ko. The only way, yun lang ang tanging paraan, pumasok ka kay Kristo sa pamamagitan ng tamang bautismo, kaibigan. Kapag hindi ka nakapasok sa pamamagitan ng tamang bautismo, sorry ka na. Ang dami na nagsalita niyan, pati si Soriano alam niya, kapag yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para bawiin pa. Ano ang katunayan, katibayan ko kung bakit ko sinasabi? May kwento sa Biblia tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro. Ito ay kwento ng Hades sa baba, Sheol sa taas. Kapag binautismohan ang isang tao, saan pupunta ang kanyang espiritu na binautismohan mo sa puso? Maaring Hades sa baba, Sheol sa taas. Bakit kaya bautismo ang kahulugan niyan, mga kaibigan? Ginamit kasi si Abraham, ama ng pagtutuli. Kayo may malawak ng kaalaman sa Biblia, naiintindihan po ninyo ang pagtutuli. Yang mga born again na yan, na inalis na yung kahulugan ng pagtutuli, which is bautismo sa mga hentil, na inalis na nila yon, ay mapapahamak din silang lahat. Lahat po sila, walang excuse. Hindi nagtatangi ng tao ang Diyos, mga kababayan. Pag gumawa ka ng kasalanang walang kapatawaran, hindi ka talaga patatawarin. Matuwid ang paghatol ng Diyos, mga kaibigan. Matuwid. Hindi po baluktot, hindi po kumikiling kahit kanino. Kapag ka nagkamali ka sa bautismo pa lang, sorry ka. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Bakit? Ang tanong niya, yung bang matanda pwede pa uling pumasok? Nagtotoo, bagong panganak lang eh. Yung bagong kapapanganak, ipasok mo ulit, hindi mahihirapan ka nang ipasok. Yung nakalabas ng bagong panganak, mahirap na eh. Kaya it is impossible, sa naisip ni Nicodemo, it is impossible for a man to be born again if the agent that will give birth to you is your mother. Kung ang ina mo rin ang manganganak sa'yo, hindi na pwede. Impossible na.
Hindi na pwede. Sa mga kapit, mayroong ina na dapat manganak. Ha? Alin yung inang manganganak para tayo maipanganak na muli? Ano yung inang manganganak upang tayo ay ipanganak muli? Ang liwanag po mga kababayan. Ano daw yung inang manganganak upang tayo ay ipanganak muli? Tandaan po ninyo yan mga kababayan na nasa MCGI at sa mga kababayang born again. Tandaan po ninyo ito. Si Brother Eli Soriano ay mayroon siyang sinalita. Ano yung inang manganganak upang tayo ay ipanganak muli? Kayong mga born again dyan, mula sa Amerika, lahat ng born again sa buong daigdig na ito, wala kayong karapatang ipanganak muli malibang kayo ay mabautismohan ng tamang bautismo mula dito sa Church of God Born Again Christians. Maliwanag po yan. Si Brother Eli Soriano, mga kababayan, lumabas sa kanyang bibig. Ano ang inang manganganak upang tayo ay ipanganak muli? Tandaan po ninyo ito mga kaibigan. Yan po ay inang religion. Kayong may mga malawak na kaalaman sa Biblia, alam po ninyo iyan. Yan po yung tinatawag na the bride of Christ, yung religion po na yan. Yan po yung manganganak upang ipanganak ka muli sa langit. Doon magaganap yung pagka-born again nang makatanggap dito sa lupa yung paunang bayad. Unang parte nung bautismo para ma-born again ka muli sa langit. Hindi ko po narinig kay Brother Eli Soriano yung ina na nanganganak upang ipanganak muli sa langit. Wala po sa kanyang turo at aral yan, mga kababayan. Wala rin po yan sa mga religion na naririnig ko sa sanglibutang ito, sa sandaigdigang ito. Wala po. Maliban lamang sa mayroong binabanggit ang kung alam po ninyo ito, WMS Cog sa Korea. Meron po silang ina. Dito po sa Pilipinas, wala po akong nakita o narinig man lang na bumanggit ng ina na nanganganak upang ipanganak muli. Ang binabanggit ni Brother Eli Soriano, mga kababayan, ang ina natin sa flesh, yung katawan, yung kaluluwa na ito, yung nanay natin, ipinanganak na tayo, nabuhay na tayo. Subalit hindi po magiging muli, walang pagkapanganak muli sa pamamagitan ng ina na yon. Dito lamang po magkakaroon ng pagkapanganak mula sa ina. Ang ina na iyan ay ang religion mo. Religion ko, yan ang ina ko. Sa pagkapanganak, spiritually. Pagkapanganak sa Espiritu Santo, yan, religion po ang ina. Maliwanag po ba? Kung kayo po naniwala doon sa mga sabi-sabi ng mga naunang religion kaysa ako, sinasabi ko po, ligaw yung mga iyon. Ngayon, ano yung religion na magiging ina sa taas?
pareho po yung pangalan yon at saka pangalan dito. Yan po yan. Kaya napaka matalinghaga masyado yung binanggit sa Juan 1:12. Napaka matalinghaga po yun, mga kababayan. Basahin po natin. Ganito po ang nakasulat, mga babayan. Datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap. Ano po yung tatanggapin? Si Kristo daw. Tama. Tatanggapin mo si Kristo. Paanong paraan matanggap mo si Kristo? Tamang bautismo lamang. Hindi pwedeng mag-imagine ka lang na tinanggap mo ay natanggap mo na. Hindi po. May tamang bautismo na mayroong kalakip na mga salita mula sa Diyos at iyan po ay kasama sa pagbubuhos ng tubig. Nakalagay po dyan sa Biblia na may paghuhugas sa pamamagitan ng tubig at salita mula sa Diyos. Kaya kayong lahat na tumatanggi ng bautismo, tabla na. Wala na kayong pag-asa sa kaligtasan. Ako ba may sabi niyan, mga kaibigan? Nabasa po sa Biblia. Talata. Andyan sa Biblia. Hanapin nyo lang, makikita nyo. Hindi po ako marunong magtalata. Si Soriano, kung buhay lang yun, kakasabi ko pa lang, alam niya na. Kahit hindi babanggitin, memorize niya yung laman ng talata na yun. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayun, kapag natanggap mo si Kristo sa pamamagitan lamang ng bautismo yan. Daan kung tawagin yan sa Biblia. Daan. Bautismo na yan. Daan yan. Yung ang dating daan ng MCGI, maling daan yon. Triple X. 3 X yon, maling daan yon. Ang dating daan, nilalakaran ng masasamang tao. Dating daan na binanggit doon sa ginamit ni Soriano sa Job 15:22. Sa makatuwid baga ay ang nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sino po nakakaunawa sa inyo ang sa mga salitang ito? Nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sino po ang magaling sa inyo na nakaunawa dyan sa phrase na yan, na nagsisisampalataya sa kanyang pangalan? Yan po yung pangalan ng Panginoong Hesukristo na ipinalit sa kanya, na tinatawag sa Biblia na name above all names. Nandun sa Filipos po nakasulat yon. Yan. Yung word na nagsisisampalataya. Meron po ba sa inyo nakakaalam na? Pagka manghula po kayo ng kahulugan yan, tiyak ko 90% mali. 90% sa inyong lahat mamamali ang sasabihin. Kung gusto ninyong alamin yan, sasabihin ko sa inyo. So, pangalan po, ina, pangalan. Ano po yung ina na manganganak? Ito po yung religion po natin. Religion mo, ina mo yan. Religion ni Soriano, ina niya yan. Religion ninyo mga MCGI, ang ina ninyo, MCGI. Maliwanag po ba? Tutulan nyo na, mga kaibigan. Damihan nyo, kayong lahat. Magsama-sama kayo, tutulan ninyo. Dahil kapag nasumpungan ko na tama kayo at mali ako, titigil ako. Hindi ako magsasalita tungkol sa bagay na yan. Hindi nyo na kailangan sabihin ako ang titigil.
Susuriin ko ang sasabihin ninyo kung sino ang magaling sa inyo, mga kababayan. At kung alin ang tama, kung kayo ang may dala ng tama, masusunod ko naman yung 521. 521. Masusunod ko naman yun. Panghawakan ang mabuti. Kung halimbawa, nandyan sa inyo ang mabuti, panghahawakan ko na yun, di ko na yun itatapon. Ngayon, si Brother Eli Soriano, yung mga naituro niya na tama, pinanghawakan ko na rin. Hindi ko na kailangan walain. Yung mali, panghahawakan ko po ba? Hindi. Hindi. Ngayon, kung bakit ako umalis sa MCGI, mga kababayan, yung bautismo niya tungo sa kamatayan, yon ang inayawan ko. Hindi yung mga maling aral na iba. Katulad ng nagpapahabang buhok. Yung lalaki nagpapahabang buhok. Yung tungkol aral sa mga pagkain. Tungkol sa mga namatay. Hindi ko yan kokopyahin sa kanya kasi mali nga po. Katulad nito. Kokopyahin ko ba yung kanyang mga sinabi? Hindi po kasi mali nga. Pero kapag tama yung kanyang sinasabi, ay pananatilihin ko na sa akin yung tama. Ngayon, mga kaibigan, yung bautismo na pinakamahalagang sangkap ng kaligtasan ay doon pa siya nagkamali. Doon niya kayo dinaya dyan sa MCGI na iyan. Dyan niya kayo dinaya. At sa hindi lang kayo dyan, lahat buong daigdig na nagbabautismo ng bautismong lubog sa tubig ay nadaya na. Sinong nandaya, mga kaibigan? Nakasulat naman sa Biblia. Yun ang sasabihin nyo. Sinong nandaya sa inyo? Yung founder ba ng religion nyo? Malamang. Kasi po, yung founder ng religion nyo ay ginaya niya yung pandaraya ni Apostol Felipe. Ngayon, tungkol sa bagay na sinasabi kong ito, na bautismo ni Apostol Felipe na lubog sa tubig, ay mali. Tatalakayin din natin yan. Mali yan. 100% na mali. 100% ha, mga kababayan ha. Walang point, basta eksaktong 100% na mali yung bautismo ni Felipe doon sa bating. Ngayon, kung ang religion mo, bautismo ni Felipe ang ginagawa, 100% na iyang religion mo ay pupunta sa ikalawang kamatayan sa apoy. 100%. Marami po yan, religion na yan. Buong daigdig yan. Ngayon, mga kababayan, maasa po ako sa inyo na maunawaan ninyo or pabayaan na lang ninyo ang mga bagay na ito na aking sinasabi ngayon. Tandaan po ninyo, mahaba pa ang panahon na itatagal ng human history. Matagal pa po yan. Lahat po na nagsasabi na malapit na raw ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, kasinungalingan po lahat yan. Malayo pa. Ngayon, ang malapit, individually tatanggapin ang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo sa pamamagitan niyang kanyang sariling buhay lamang. Individually. Naunawaan po ninyo? Ang pagbabalik ng kaarawan ay ang pagdating ng kamatayan ng kaluluwa ng bawat isa.
Pero kung literal ng Panginoong Jesucristo, hinihintay pa ninyo na babalik personally dito dahil nababasa ninyo sa Biblia, babalik siya, subalit hindi literal na pagbabalik. Meron pa po tayong liliwanagin dyan. Unang pagbabalik, pangalawa, pangatlo. Alin po ba? Ang daming nagsasabi, second coming. Yan. Ngayon mga kababayan, balikan po natin ang topic na born again na hindi nauunawaan ng born again member na babae na nagtanong kay Brother Eli Soriano. Ngayon, sinagot naman ni Brother Eli Soriano ng napakahabang panahon na po ito mga kababayan, na ang dami ng nahikayat na tao dahil sa ligaw na turo ni Brother Eli Soriano. Dito, yung binanggit niya na alin ba yung ina kung saan tayo ipapanganak na muli. Yan po ang ating religion mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan. Kung may tutol kayo, i-comment nyo, itutol nyo, debatihin ninyo ako. Kasi mag-a-upload din ako ng kasunod na video nito tungkol sa debate. Ngayon mga kababayan, dahil nabanggit ko na ang ina na manganganak na kung saan tayo ipapanganak ay ang relihiyon. Yan ang nanganganak ng marami. Ngayon mga kaibigan, kung may religion na kayo, ipinanganak na kayo doon sa mali, tiyak yun, hindi kayo makakatanggap ng pagka-born again. Ituloy po natin ng video mga kaibigan. 1. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Itong inang ito, hindi namamatay. Kaya pwedeng manganak na manganak eh. Sa inyo? Ipinanganak niya na yung mga unang Kristiyano, ipanganganak pa rin tayo ngayon uli. Mga kababayan, tutol po tayo sa kanyang kasasabi lamang na salita. Sapagkat ang sinabi po niya ay ipinanganak na ang mga Kristiyano nung una, at tayo naman ay ipapanganak naman. Mga kababayan, mali po yun. Sapagkat yung mga unang Kristiyano na tinatawag, mayroon po silang mga samahan. Ngayon, sa panahon natin ay ipapanganak ang mga binabautismuhan sa religion, kung ano ang pangalang religion iyan. Kaya hindi po magkasama yung pangalan nila noon at saka pangalan ngayon. Mayroon po tayong nabanggit na pangalan kanina, nandoon sa Juan 1:12. Sa naunang segment ng video na ito ay sinabi ko po na ang ating ina na nanganak sa atin ay ang ating religion. Kung ano yung religion mo, siya yung iyong ina. Kung ano naman yung pangalan ng religion ko, siya naman yung aking ina spiritually. Upang nang sa ganon ay magkaroon ka ng pagkakataon na ipanganak muli. Ngayon mga kababayan, take note. Kung ang religion mo ay nabautismuhan ka ng maling bautismo, wala kang pagkakataon na mabautismuhan muli. Hindi ka po mababorn again sa langit, sapagkat mali po yung bautismo na ginawa sa iyo dito sa lupa. Ngayon, bumasa po siya
ng talata sa aklat ni Pedro, unang aklat ni Pedro, versikulo 23. Basahin po natin mga kababayan. Yamang ipinanganak kayong muli, kayo. Muli, sabi ni Apostol Pedro, hindi siya kasali. Mahalaga po yan. Yung kayo na yan, hindi siya kasali. Iba po siya. Hindi sa binhing nasisira. Ano po ito mga kababayan? Hindi sa binhi. Yung binhi ni tatay, binhi ni nanay, nagsama, ipinanganak muli. Yan po yung sinasabi dito na hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Ito na po yung pagkapanganak na sa spiritual na pagkamanganak. Sa pamamagitan, yan na po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan na po yung binabanggit ko po na bautismo sa tubig na may kalakip na salita. Maliwanag po. Mayroon pong bautismo sa tubig na may kalakip na salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Bakit po nabubuhay at namamalagi? May salita ng Diyos upang ang bautismo na ito ay magkaroon ka ng pag-asang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya po yan namamalagi. Kaya pagka binautismohan ka po dito sa bautismong tama na sinasabi ko dito sa Church of God Born Again Christians, yan po ay bautismo sa tubig na ibinubuhos na may kalakip na mga salita ng Diyos upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po. Ngayon, kung hindi po ninyo nauunawaan yan, mag-comment lang po kayo. Tatalakayin po natin yan. Ngayon po, pangatlo na po yung video na ito tungkol sa kahulugan ng tunay na kahulugan ng born again. Kung kayo po ay nakapanood na ng napakaraming mga ngaral na nagpaksa na tungkol sa pagiging born again, ikumpara po ninyo ang video na ito. Silang lahat ay mali. Bakit ko po sinasabing mali? Hindi po nila matukoy-tukoy kung saan yung pagiging born again. Ito naman si Brad Eli Soriano, mga kababayan, hindi niya matukoy-tukoy kung alin yung ina. Ang sinasabi niyang ina ay salita ng Diyos. Ayan na nga po, binasa na nga po natin. Hindi niya alam na yung bautismo ay yan yung pagkapanganak ng spiritual. Bakit? Kasi sinasabi hindi niya alam. Nabasa na po sa simula pa lang. John 3:6. Siya rin po bumasa niyan. Siya rin po nag-display niyan. Nicodemo po yan. So, ngayon, napakagaling na tao sa pagpapaliwanag, pagtatagpi-tagpi ng mga kwento, mga talata, tinatagpi-tagpi ni Brother Eli Soriano para makabuo siya na isang napakalawak, napakalinis na istorya, sarili niyang istorya. Di po ba nakasulat sa Biblia na bawal dagdagan? Kaso nga lang po, si Brother Eli Soriano, gagamitin niya yun. Huwag dadagdagan, huwag hihigit sa mga nasusulat. Subalit, siya po ang number 1 na nagdadagdag.
sa mga salita. Ngayon, kung buhay sana yan at lalabas ako, tiyak yun, hindi ko mapipigil ang sarili ko na hanapin siya. Subalit, ang panahon ng Diyos ay talagang pinutol niya ang buhay ni Brad Soriano bago niya ako ilabas. Bakit? Dati po akong kaanib dyan sa MCGI na yan. Bakit ipinaunawa lang sa akin ng Diyos ang mga bagay na ito nung pinatay muna niya si Brother Eli Soriano? Maliwanag po hindi yan pinatay ng masamang tao. Si Soriano, hindi yan pinatay ng masamang tao. Biglaan. Hindi siya dumaan sa pagkaka-ospital na mahabang panahon. Hindi kakulangan sa pera. Bakit biglaan? Nang sa ganon, makilala natin kung anong uri ang kamatayan niya. Yan, ituloy po natin ang video mga kababayan Tingnan natin. Kasi po ang binasa niya na unang Pedro 3:21 1:23 ng unang Pedro. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang pagkapanganak po yan, mga kaibigan, ay sa pamamagitan ng bautismo na may kalakip na salita ng Diyos tungo sa buhay na walang hanggan. Tuloy na po natin ang video mga kababayan. Alin ito? Sa pamagitan ng binhing hindi nasisira ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang manganganak sa inyo at sa akin, yung salita ng Diyos. Paano tayo maipapanganak ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, dati kang lasenggo, sugaron, babaero, lasinggero, lahat ng bisyo nasa iyo, nakapakinig ka, yung salita ng Diyos, inire-reforma ka nun. Nagkakaroon ng regeneration sa pagkatao mo. You are being formed in another manner other than the way you are formed in the womb of your mother. Naku po mga kaibigan, dinagdagan na po niya ang istorya ng Biblia. Gumawa na lang po siya ng sarili niyang kanyang istorya. Kayo po ang humusga sa bagay na yan. Mga MCGI members. Saan galing ang kwento niya mga kaibigan? Wala po tayong makukuha sa Biblia sa mga sinasalita niya na yan, kundi sarili niya po yan ang galing sa kanyang isip. So, therefore, dagdag na yan sa mga nakasulat. Tututulan ninyo mga MCGI members sapagkat naswak kayo sa patibong ni Brother Eli Soriano. Nasyot kayo sa kanyang basket para kayong mga isda na nahuli niya sa kanyang basket. Now, mga kaibigan, yung kanyang kwento na yan ay wala po sa Biblia yan, kundi sarili niyang assemble. Kumuha siya ng mga talata, pinagtagpi-tagpi niya. Mabasa mo man sa Biblia mga words na yan, sa kanyang sariling assemble yung mga istoryan niya. Ang kahulugan na tunay ng pagiging ina, pagiging maipanganak, spiritually ay nawala na sa tamang anyo, nawala na sa tamang sabihin, tamang kahulugan, nawala na. Napunta na dun sa inassemble niya na sa pamamagitan ng salita ay ipapanganak kang muli.
Salita lang yun, ha? Assemble niya na yung mga yun para na sa ganun, maniwala ang mahihina, madadaya niya, mabubura yung tungkol sa bautismo na usapan. Maaalis yung bautismo na usapan. Ngayon, papaano ko mapatunayan sa inyo yan, mga kaibigan? Kung babalikan lamang po natin yung John 3. Bautismo po yan. Ngayon, ano ang sinasabi niya? Pinalitan na niya ng mga salita na lang. Ang John 3 na pinagsimulan ng video na ito, kay Nicodemo, para matumbok po ninyo kaagad, ay bautismo po yan sa tubig. Malibang ang tao ay mabautismuhan, ipanganak muli. Yan po. Ngayon, ano ang kinikwento niya? Napakalayo na po. Salita na lang daw, ipapanganak. Napakalaking mali, mga kababayan. Bautismo upang ipanganak sa tubig. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon po, ang salita ni Brother Eli Soriano, sa pamamagitan daw ng salita, ayun, na-divert na niya yung kanyang kwento dun sa sarili niyang alam sa inyo, ituro sa inyo, sa atin na nadaya. O yan, inaanyayahan ko po kayo pagka tumutol kayo sa aking sinasabi na yan. Bubuhayin natin ang kwento na papatunayan ko po sa inyo na nailigaw na kayo dahil dyan sa turo ni Brother Eli Soriano na yan. Ano ang ginawa niya, mga kaibigan? Pinatunayan niya na sa atin ngayon na siya ay isang magnanakaw ng salita ng Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos, papalitan niya. Mailihim lang yung tama. Magnanakaw ba o hindi? Kayo na po ang humusga. Ituloy natin ang video, mga kaibigan. 4 ng Efeso. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao Na na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. magbibihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yun ho, una nating pagkataong ipinanganak ng nanay, yun ho, nilalang sa alabok. Tama ho? Yung pangalawa, na ipanganganak naman ng salita ng Diyos, nilalang sa katwiran, ipinurma sa katwiran. Kaya, yung matang ipinanganak ng nanay, laging ang gusto manood ng bold. No? Babaguhin yung mata na yon, papalitan ng panibagong mata. Mata na ang gusto'y tumunghay sa salita ng Diyos at makakita ng mabuti. Hindi yung matang ibinigay ng demonyo kay Eva at kay Adan, nung pakialaman sila, na dati hindi sila marunong tumingin sa masama, nung bigyan ng mali siya ng demonyo, natuto na sila tumingin sa masama. Yung dati mong bibig na mura ng mura, nagsisinungaling, manlalait, manghahamak, matapobre, papalitan ng Diyos yun. Yung katwiran sabi, huwag mong hahamakin ng kapwa mo, igagalang mo lahat ng tao, etc. etc. Mapopormang panibago yung dila mo, pero yan pa rin dila na yan. Kaya lang sasangkapan na ng katwiran. Kaya pag naganap na yun, pagbabago sa buhay mo, naipanganak ka ng muli. Napakaganda po ang pagkaka-assemble niya ng kwento niya, mga kababayan. Na kung wala po tayong muwang sa Biblia, katulad po ng mga inaanyayahan po nila na inaanyayahan nila na makinig ng indoctrination. Kung mahina po yan, hindi pa po yan nagbabasa ng Biblia o bagito pa lang, tiyak yun, swak sa napakagandang kwento ni Brother Eli Soriano. Pero tayo naman na nagsusuri, lalong-lalo na yung mga nag-aaral ng Biblia sa kaibayo, kalaban na religion, hindi na nila paniniwalaan yung mga sinasalita niya sapagkat alam ng mga iyon na ligaw. Ako naman po, mga kababayan, noong nagsimula akong makarinig ng mga pananalita ni Brother Eli Soriano, ay nahikayat din po ako na umanib.
Sa matagal na pagsusuri, nakita ko po kasi na siya yung pinakamagaling sa lahat na mangangaral na inabutan ko. Sa lahat ng uri ng mangangaral dito sa Pilipinas, siya yung pinakamagaling na ang buong akala ko, ang magaling sa Biblia ay siya na yung tama. Na nung panahon ng aking katandaan na, mga kaibigan, nagkaroon ako ng time upang basahin naman ang Biblia. Habang pinakikinggan ko yung mga video, pinanonood ko yung mga video niya sa TV, sa cable, sa mga ibang gadgets, sa internet, napapanood ko na lahat. Habang binabasa ko naman yung Bible, ikono-compare ko na ngayon yung aktual na binabasa kong Biblia doon sa kanyang mga pinapaliwanag. At unti-unti, mga kaibigan, nakita ko yung mga kalokohan na ginagawa ni Brother Eli pagdating sa mga nakasulat sa Biblia. Bakit ko sinabing kalokohan? Pinipilipit po niya. Ang galing niyang gumawa ng istorya sa karami-rami niyang alam na talata. Pag dudugtong-dugtongin niya yung mga talata, makakabuo siya ng isang napakahabang istorya. Kaya ito ngayon, nagsimula po ang video na ito tungkol sa word na born again. Paano ipanganak ang isang tao? Ipanganak muli. Nabasa po natin, hindi sa laman kundi sa espiritu upang magkaroon ng pangyayaring born again. Ngayon, nakaplantya-plantya siya, nakabuo siya ng istorya na salita daw ng Diyos ay may papanganak ka na muli. Ang pinakamalaking mali pa niya dito, mga kaibigan, yung pagkapanganak sa nanay, yun na yung una. Ang pangalawa ay yung pagbabago mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pareho yan na hindi magkarugtong na bautismo. Bakit mo ikukumpara yun sa kapanganakan sa laman, idudugtong mo yung kapanganakan sa espiritu? 1 John 3:6. Tandaan po ninyo yan. Idinudugtong niya yung kapanganakan na dati nang nangyari. May kaganapan na, sabi niya kanina. Kapanganakan, may naganap na nakapanganakan. Ayon sa pagkapanganak mula dun sa ina, sa nanay. Ngayon, ang idinudugtong niya upang ma-born again daw is spiritual na kapanganakan. Sino ngayon sa inyo dyan ang matalino na maniniwala ngayon na ang magkarugtong nga yun? Ipinanganak sa nanay, tapos ipanganak ngayon to be born again sa salita ng Diyos. Makita nyo, ang kwento niya napakaganda. Kung pakikinggan mo, napakaganda. Wala kang makikita, wala kang masasalat, wala kang mahahalata na mali. Ito ang sinasabi ko. Paano mga ngayon idudugtong yung kapanganakan sa ina doon sa kapanganakan sa espiritu? Inuulit po natin. Diyan 3:6. Basahin na lang po natin, mga kaibigan. Ito po ang mababasa natin sa John 3:6. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. May semicolon. Hiwalay na ito. Ang sinasabi ni Brother Eli Soriano, yan daw ang naganap na kapanganakan. Ito ngayon. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Idudugtong niya yun, mga kaibigan. Mali. 100% mali. Kasi ang espiritu ay espiritu nga. To be born again in spirit, ay sa espiritu din. Huwag mo isasali yung pagkapanganak sa ina. O, tama po ba? O mali? Kapag kayo ay naniwala sa paliwanag ni Brother Eli Soriano na yan, sinasabi ko sa inyo, naniwala kayo sa turo ni Soriano na kasinungalingan. Ngayon, matanda man kayo o bata kayo,
Kapag naniwala kayo sa video na yan na ipinipresent ni Brother Eli Soriano, sinasabi ko na yan ay kasinungalingan na ginawa niya. Dagdag istorya sa Biblia yan. Siya ang nagdadagdag at nagbabawas. Tuloy po natin ang video, mga kaibigan. Hindi ang pagkapanganak na muli, tataas kang kamay. O, sino sa inyo ang tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas, born again ka na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. To be born again is to be born again by the agent of the Word of God. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lilinisin niyang buong pagkatao mo niya. Aalisin ang bisyo sa'yo, ang lasing, ang alak, ang babae, ang sari-sari kasinungalingan, pandaraya, masamang kalooban sa kapwa, mga taling na galit, etc. Pag naalis na, bago ka ng tao. Bakit naging bago ka? Binago ka ng salita ng Diyos. Bakit ka naging bago? Ipinanganak kang muli sa pamamagitan ng salita. Kasi hindi po pwedeng, ipanganak ka na uli ng nanay mo naipanganakan niya na merong ikalawang mga anak yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Alin yung espiritu na yun na nanganak? Basa. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung salita ng Diyos, yun ang espiritu. Kaya maipapanganak ka sa espiritu. Kasi yung salita ng Diyos, espiritu yun pagka doon sa salita ng Diyos ka napasakop, napabago ka, naipanganak ka na ng espiritu. Iyan na po, mga kaibigan. Nag-fabricate na po siya ng kwento. Fabricated na po yung kanyang sinasabi dyan, mga kaibigan. Sapagkat wala po akong nakita na pagkapanganak muli. Kung yang sinasabi niya na pagbabago ng pag-uugali, pambababae, sugaro, lahat ng pag-uugali ay napalitan. Yan po ay mga aral na napalitan. Hindi po yan pagkapanganak spiritually. Sapagkat ang pagkapanganak spiritually ay pagbabautismo po yan sa tubig. Upang ipanganak ka spiritually ay mabautismuhan ka. So anong proseso ng pagkapanganak? Magpabautismo. Hindi yung pagpapalit ng ugali, magpapalit ng mga naging bisyo, mag-aalis ng mga masasamang gawa. Hindi po yon ang binabanggit sa Biblia na pagkapanganak sa Espiritu. Ang pagkapanganak sa Espiritu na nakasulat sa Biblia, mga kababayan, ay pagbabautismo sa tubig na may kalakip na mga salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ngayon, mga kababayan, kung wala po kayong maikukumpara na aral laban sa aral ni Soriano, paniniwalaan na lang po natin yung kanyang aral na mali. Tandaan po natin, namutawi sa kanyang bibig, isinisigaw pa niya sa Araneta Coliseum na kapag walang kukontra sa mali, lahat ay maniniwala sa mali. Nandito na po ako ngayon, mga kababayan. Kumokontra ako sa mga maling turo ni Brother Eli Soriano nang sa ganon ay hindi naman lahat ay mapahamak.